Closed doors, I'm a fool for your love. Ano tayo guys? Charging station ng BYD. BYD Lipa. BYD Lipa. Okay, Ma'am Grace pa. Ma'am Grace. Ma'am Grace. Po si JC. Nice to meet you po, madam. Ang ganda. Pero, ba't parang wala pang tao? Ang dami kanina. Kanina? So ngayon, tama lang dating ko. Tama lang dating. Order tayo ng coffee, guys. Oo, sila. Coffee. Iced. Di bigyan mo lang ako ng ano. Iced caramel. Macchiato. Oh, paano sila? May pa-crab coffee sila. Ganda na ng opisina nila, guys. Nung huling punta ko dito, ano pa to? Ginagawa pa to itong likod. Yan, oh. Ginagawa pa yan. Puro alikabok pa dyan before. Pero ngayon walang ayos na. Lupit. Tapos punong-puno na ng kotse. Dati, konti lang model sila dito sa loob. Dolphin lang. Bago pa lang BYC Lion 6 nun. Last year. Ngayon, buta, kompleto na sila dito. Lupit. So, sabi ni Ma'am Grace, wala na daw nakapila. Kanina daw madami, nung umaga. So, tamang-tama lang yung dating ko. It's 2:20 p.m. Ang appointment ko talaga is 2 p.m. So, na-late lang ako ng konti. Dami guys, may mga nagdi-deal din dito. So, ang dami ngayon, may mga kausap yung ibang ahente. So, ang mga ahente ngayon ng BYD, mga bis na bis. Para kang nasa guys, dealer ng Porsche or mga luxury car. Ganda dito guys, talagang ang laki ng pinagbago nitong BYD Lipa. Kung makikita nyo ito last year, nung pumunta ako dito talaga, puro construction. Tapos yung unahan pa lang yung yung pinaka showroom area lang, yun pa lang yung ayos. Itong back office nila, puro alikabok pa to, mga plywood before, pero ngayon fully finished na area. May mga cubicles din sila dito, 'di ba? So ganda na. Sobrang laki ng improvement, Ang ganda talaga. Nagulat ako nung pagpasok ko, butik. Pati aircon nila. Kasi nung pagpunta namin dito, syempre, yung aircon nila, medyo mainit pa. Kasi tanghali kami ata dito pumunta last. Okay, so guys, nandito kami sa loob ng BYD Lion 5 natin. So, I'm with Ma'am Grace of BYD Lipa. So, ayan. Good afternoon. Good afternoon. So habang hinihintay natin, madam, yung test drive unit natin, try muna nating libutin yung inside, So, start ko, madam, okay lang? So, brake. Ayun, parang nag-vibrate lang ng konti yung Pero ito guys, yung mga makikita nyo sa loob. Ayan. Ito, madam, parang, kasi comparing, sabi ko nga nung una, na test drive ko na din dito sa BYD Lipa yung Lion 6. So, comparing ito, madam, itong unahan natin, yung instrument cluster natin, medyo maliit pala siya. Maliit po siya, compare sa Lion 6. Lion 6. Kasi Lion 6 more on premium na kasi yan, madam. Pati yung presyo niya mas premium din. Mas premium din. So, ito, medyo namamatay pa din siya. Kasi lobat na yata. Lobat na ata siya. So, okay lang yun. 22%. So, namamatay talaga siya. So, mamaya naman sa test drive makikita natin. Pero, sobrang na-surprise ako kasi ang liit niya. Hindi ako sanay na ganito kaliit. Pero, palay kompleto naman yung details niya. Tapos, ito din, madam. Mas maliit siya. Mas maliit din siya, definitely. Kasi yung sa Lion 6 natin, mga 50, hindi ko alam hindi ko nakalimutan ko na guys yung 15.8 yung 15 inches, no? Opo, 15 so 15.8 inches dito sa 12 lang po yan. Ito ay 12. Akala ko nga 10 lang 12 pa pala to. 12.
So 12 inches lang do. So medyo mas maliit talaga siya, guys. Pero kasi sa price point naman, madam no. Sa price point niya kasi mas mura siya. Mas mura po siya. Naka-introductory price po siya ng 1.198. Grabe. No? Pero yung SRP niya talaga is 1. Is 1.2 for okay. So 1.250. Parang ganon. So kung makita nyo guys to, so maliit siya. Hindi man sobrang liit, pero maliit siya compared to the Sea Lion 6. Yung shifter niya parang iba din kasi madam yung sa Sea Lion 6 yung may crystal. Yung may crystal. Mas cute, mas maganda rin para sa akin, no. Pero ito kasi ba madam is the same shifter natin na sa Sea Lion, na Seal 5. Seal Tama 5. No, ang Seal 5 ay bilog siya. Okay. So magkaiba pa rin pala sila. Magkaiba pa rin siya. Pero ito madam, itong shape na to parang yun yung the same. Same no, siya. Sa Sea Lion. Sa Seal 5. Sa Seal 5, kasi, same siya. Ito kasing platform na to guys. Yung gear lang ang mag-iba. Itong pinaka-knob niya dito. No? So, ito kasi guys, itong Sea Lion 5 is based talaga sa Seal 5 ito. No, parang ginawa lang siyang crossover para mas mataas ng konti. So, ito, kompleto naman. Meron tayong shifter nung EV tsaka HEV mode. Tapos ito ay driving modes natin, di ba? Makikita natin yan mamaya. Ito yung hazard natin. Kompleto na rin siya. Kompleto siya. No, tapos ito tingnan natin to madam. Ano to madam? NFC na to for the card. Ayan, diyan po siya pinapatong yung NFC card kung wala kang susi, kung naiwan mo siya. Okay. Example, naiwan mo siya, pwede pa rin siya mag-function kapag NFC card ang gamit. So, yun, tinatap siya sa side mirror. Sa side mirror, then papatong mo siya dito. Para yun ang pinaka-start mo dito. Para ma-recognize nung kotse na magbukas siya. So, pero meron din tayo ditong storage. Meron siyang storage dyan, lagayan ng anik-anik. Malalim din. Tapos how about doon, madam? Meron din doon? Meron din po. Yan. May ilaw may din ilaw siya. na din yun. May ilaw din siya. Lagayan din. So, may mga nakalagay ka dyan na mahalagang bagay. Nandiyan. Kasi may cup holders din tayo dito, madam. Cup holder, dalawa po dyan. Meron din po sa likod. Tapos nakita ko, madam, yung speaker niya, meron din tayo mga tweeters doon, meron din dito. Yung seats natin, madam. Yan, lahat po yan naka-leather. Leather. So, tapos combination siya, guys, nung gray tsaka ng parang lighter gray tsaka darker gray. Ang ganda, ang ganda. Tapos ito, noong una akala ko dito, madam, may wireless. Pero wala. Pero malay natin. Sa Sea Lion 6 lang po siya meron. Sea Lion 6. So, ayun guys, alam niyo kung tutuusin, simple lang itong Sea Lion 5, no? Wala siya masyadong bells and whistles that you will find sa Sea Lion 6. Pero kasi, for the price point naman, hindi ka na magreklamo, no? Kasi naka-hybrid ka na, DMI technology ka na, with just 1.2 to 1.3 million, 'di ba? So kung ako, hindi na rin masama ang loob ko, no. So yung steering wheel niya is normal size lang, parang ito lang din yung size nung usual natin na steering wheel. Kompleto rin siya dito nung mga adjustments for the windows, 'di ba? So, ayun madam, ano yung switch na 'yon? Sa gas. Sa gas po siya. Dito na lang, pipindutin na lang. Ito. Asan po yung kabila, madam? Yun din dito sa may hood. Ito. Somewhere dito. Ito. Pero ito, nagulat ako kasi for someone like me na disabled, no? Disabled kasi ako, hindi ko naaabot yung higitan ng gas tank do sa kotse ko. Ito, pipindutin mo na lang siya dito, which is very good, no? So, dyan na lang siya. Mabubuksan na yung gas tank mo. Ganda nito guys. BYD shirt. Let's drive na tayo guys. Hintay lang natin yung agent. Ayan guys. Waiting na kami dun sa test drive unit ng Sea Lion 5. Dito lahat ng kotse nila guys. Ang ganda. Nice. Ito yung sample ng sample ng BYD charger. Diba? BYD charger. Ito rin natin. Ito yung sa bahay nyo. Test drive na kami guys. Iwan ko pa pala. Sige madam, go.
Labas na kami guys. Ayan. Ako kaya tayo sa baba ni Grace. Sige, lagay ko muna itong gamit sa likod, madam, ha? Sige. Wow! Ito na siya. Oh, lamig na agad, ah. Ginamit kasi nila. Oo nga pala. Ayun natin dito yung gamit natin. Ito sa'yo. Adjust ko lang to, madam. Nasa unahan. Ang iti-test drive naman nila yung Seagull. Ah, okay. So start ko, madam, ah. Oh, naka-plastic po. Gabi naman. Yung bagong-bago yan. So guys, andito kami sa sa loob ng Sea Lion 5. So it's our turn for the test drive. No, kasama ko si Ma'am Grace, ang BYD Lipa, and si Sir Sir Enzo. Sir Enzo of BYD Lipa din. Siya daw yung PDI, siya yung authorized na sumama talaga sa mga test drives natin. Na-under ba tayo? Tunog yun. Sa iyo wala tunog. Makita sa Ay, sorry, wala ako seatbelt. Ay, ako rin. Ay, tayo. Din ako niyan. Kailangan din. Detected din sa likod, sir? Ang sir, detected talaga dito sa light. So, ayan. Yan. Go tayo. So, kakaliwa ako, sir, no? Yes po. Kaliwa. So, ayan. Currently, nag-charge. Kasi 23% na lang, eh. Ay, sorry. So, lambot masyado nung nito. Nung manibela tsaka nung brake niya, boss. Yung busina niya, sir, same ni Sila. Oo, yung kailangan mong pindutin talaga. Oo. Grabe naman itong mga... Yun ang hindi nila nabago dyan, sir. Oo, kasi sanay tayo yung ganun lang eh. Tap lang eh. Tap lang, So, unang impression ko sa gas, siya, parang torquey, no? Parang sa Sea Lion 6. Eco pa lang nga tayo. Wala. Tayo eco mode tayo ngayon. Pwede nyo siya, sir. So, i-toggle nga natin. Sport, normal tayo. So, para at least yung pinaka-standard niya. Paano ko malalaman, sir, pag bukas na yung engine? Bukas ba ngayon yung engine niya? Oo, sir. Bukas. Nakalagay Yung na, gasolina. HEB kayo ngayon, sir. Kasi 20% below na lang Yan, sir. siya. Yan sabihin. Ayun sa taas. Okay. HEV nga nakalagay. So, hindi tayo pwede mag full EV kasi wala siyang charge. Mababa na yun. Mababa na yung charge Ano niya. niya talaga niya, sir. I-charge niya na yung Oo. Nakaset siya, sir, ng 25%. Yun. Pero alam ko pwede mong i-adjust yun dito, Opo, di ba? pwede po. Mas mababa, Mas mababa, sir. Pwede niyo pang i-adjust. Oo. Para ma-maximize mo din yung battery, Yes po. no? Pero kasi pangit din sa battery kasi kapag yung sobrang baba mo siya dinideplet. Kailangan mga at least 20%. Sir. 20 is alam na yun, sir. Yung pinaka maximum na Maximum na madideplete siya. Oo. Yung manibela niya sobrang gaan na ko. Hindi ako sanay. Bigat kasi yung sa ginagamit ko kasi wala siyang assist eh. May assist konti. Ito kasi parang fully electronically assist na siya. So wala tayong mga dito, madam sir. Wala tayong mga ADAS, no, yung driver assist system. Wala siya. Wala siyang Yun front lang collision, yung mga alarms, di ba? Wala din siyang lane keeping assist. Opo, yun ang wala sa kanya. 360 camera, di ba? Wala din. So wala siyang ganun, guys, no. Wala. Talagang basic lang siya na crossover. Parang Seal 5, no? Parang Seal 5. Basic lang na DMI. Pero at least naka DMI ka, no? Tipid na tipid ka na sa gasolina. Ito may BYD app din po ito. Meron din po to. Okay. Tapos ano sabi mong app, madam, for the... Yung Evro app po, yun yung doon yung makikita kung saan yung nearest charging stations. So kung babiyahe ka example, mga north or pa Bicol, di ba? Makikita rin po doon. Makikita nyo doon. Kasi Okay, good. yan. Lamig ng aircon, nangalamig ako pa. Nandito na lahat, no? Hindi ko pa sa ulo yung niyan. Gusto nyo ba, sir, bawasan? Pwede May gesture siya nga pala no? 3 finger nakaliwa, sir. Oo. Tapos yung fan naman yung yung isa. Kasi wala na siyang physical dito na na buttons. Sa dimensions niya. Okay naman. Yung dimensions niya parang pasok pa din naman. Hindi siya kasing lapad ng Sea Lion 6. Yung Sea Lion 6 kasi karamdam mo talaga yung presence niya yung sa lane ba parang halata mo talagang kain na kain niya yung buong lane eh. Ito hindi naman siya ganun kalapad.
Alam ko, mas maliit yung battery nito kaysa dun sa Opo, Lion mas 6, no? maliit. Kaya ito is 70 kilometers lang yung full EV range niya, guys. Yung Lion 6 kasi nasa 100 to 115 yung kilometers yung full EV range noon. So ito, syempre, medyo mas maliit yung presyo, mas maliit din yung battery, di ba? And 60 liters yung full tank na si Lion 6, 52 lang. So mas malaki din yung gas tank. Opo. So overall, yung range talaga ni si Lion 6 is mas malaki. Mas malaki. No, kasi mas malaki yung battery, tas yung tank niya mas malaki din. Tama lang. 1,100 kapag combine. Ito naman ay Papadaan si 1,000. boss. Oh, ito Wala madam ay 1,000 lang. Yun ay nasa 1,200, no? Mga Opo. ganon. Mulat yan. Oh, yun. Yun. Medyo may delay din siya ng konti no, yung pasok. Pero kapag na-gain na niya yung power na kailangan, tuloy-tuloy na eh. Ito ayos na ayos. Yan. So 62, ang bilis no. Nakikita mo din yung ano niya, yung power niya, 19 kilowatts. Galing oh. Nakikita mo din yung nagagamit mong ano. Sorry. At kasi walang short ano eh, no? 60. Ito 60. Hindi naman tayo pwedeng sumagad dito kasi hindi naman to expressway. Ito 70. 170 ang ano. Ito na mismo? Yes. Okay. Sige. Braking is okay din. Siyempre, since bagong-bago yung unit natin. Okay, liko, turning radius. Pwede din, no? Mas maliit, no? Palagay ko. Ang liit lang. Hindi ko nakain guys yung pangatlong lane. Second lane lang tayo. To be honest, yung Lion 6 talaga mas ramdam mo yung power doon, no? Kesa dito. Mas iba yun kasi yung pagtapak ko nung talaga nung kasama ko si Ma'am Cherilyn. Tinapakan ko siya, so nagulat talaga ako kasi sobrang lakas talaga. Ito may konting, siguro mga 1 second delay guys, parang ganon, no? Pero okay pa din siya. So, i-compare mo siya sa CVT, no, na talagang sobrang lag. Ito is instantaneous pa din siya. Konting-konti lang. Ito nagcha-charge. Paano ito nag-negative? Ano yung sabihin nun? Nagcha-charge? Kasi paano tayo eh, pababa tayo eh, no? Yung kanyang Ang galing ah. Tapos medyo ramdam mo din yung yung regenerative niya. Kasi pag di ka tumapak yun, parang nagpe-preno siya mag-isa. So doon na gumagana yung regenerative braking natin. So dito nyo naman matetesting yung pasensya nyo naman, di ba, sa traffic. Dito natin matetesting yung pasensya natin. So wala din siya nung yung mga sensor dito. Pag sa Lion 6 kasi parang meron, tsaka ito sa unahan. Pero meron tayong may sunglass tayo dito. Kasi ito capacitive. Ayun, capacitive yung nyo, bukas. Soft touch. Pero wala nga tama si Ma'am Grace, wala siyang sunroof, no? Dito, ito may ilaw ba to? Walang ilaw. Ayun, pag binubuksan may mirror niya. Meron? Yan sa taas. Ito, sorry, hindi ko kita, nakasaklo ba? Meron siyang ilaw dito, okay, so Pagka yan. binubuksan mo yung mirror Tapos meron siya ditong clip, no? Nag-ano siya, automatic siyang open. Ilaw. Tapos ito may clip siya dito para sa mga cards. Okay. So, kompleto din naman pala, mga basic. Kompleto siya sa basic. Gusto ko lang din dito, madam, yung interior niya, no? Brown, di ba? Brown, tapos white. Very neutral lang yung Tsaka colors. ito wala siyang Wala siyang madam nung ilaw, no? Yung mood, ang tawag doon. Cabin lights, di ba? Parang tawag, nakalimutan ko. Ambient lighting, no? Wala siyang ganon. Hindi siya kagaya ng si Lion 6. Oo, kasi syempre, mas mura naman to eh. Oo. Wala siyang ambient. Ambient lighting yun. Wala siyang ambient Marami rin lighting. pinagkaiba. Oo. Ito na din ba yung may videoke dito na update? Hindi ko sure kasi yung si Lion 6 may update siya, may videoke na dito. Di ba? So, yung si Lion 6 talaga medyo parang ang difference niya, madam, nasa 400k din eh, no? From 1 to 50 yun ay 1650, di ba? Parang ganon. 1.5.
1,548. So parang 300k. 300k difference, pero at least yun kasi may sunroof, meron ng mas kompleto na yung sa loob, mas malaki yung screen mo, 360 camera, mas malaki na yung mga screens mo sa loob. Tapos yun, kompleto sa ADAS, di ba? Voice command. May mga voice command din, tama. So ito wala din po noon mga voice command. May voice command naman siya, kaya lang ang ano lang niya, basic aircon, yung window, yun so lang. limited lang Limited yung ano niya, voice capabilities niya. Tapos ito yung napo-portrait mo din, di ba? So ito parang yan yung naging signature din ng BYD ito. Lahat ng ano, ganyan, rotatable lahat no. Lahat ng models kahit yung mga Seagull ganyan. Opo, lahat. Seal 5. Lahat po siya. Rotatable. So, depende na lang sa gagamit kung ano yung preference niya. Tapos nandito na rin yung mga air. Ito so isasabi ni sir, yung ayan, so gusto mamili ng Tapos, temperature. Tapos pag dito, so kapag left and right naman, ito yung fan. So, ayan. Ano yung kanina mo? Naka 1 lang pala tayo kanina mo. Yeah, 1 lang. 1 lang tayo kasi medyo malamig. Ayan, 2. Tapos ito yung temperature natin. Para at least hindi ka masyadong madidistract, no? Sa pagpindot-pindot. Tapos naka dual climate siya. Meron ako dito. Meron din sa passenger. Yun ang maganda. Para at least kung lamigin yung kasama mo, pwede siyang pwede niyang taasan yung temperature niya para hindi siya lamigin. Okay, that's good. Settings mo, ito na rin. Tapos ano siya, responsive no? Parang iPhone lang yun. Walang lag. Yan ang maganda. Smart charging. Kompleto na rin talaga siya. Navigation, may Spotify na, tapos may radio. Ito yung mga apps mo. May navigation na rin siya. Pero ito, yung data niya, madam, sa cellphone mo siya kukonek? O may SIM card to? Hindi, sa cellphone. So kapag naka-Bluetooth ka, kuha niya yung data mo doon. Okay. Ayan, tapos meron din siyang Android Auto, Apple CarPlay available. Ito kasi maporma to eh. Itong si Lion 5 tsaka yung SL6. Yun talaga maporma. Okay, back to the ball game na tayo. Dito na tayo, guys. Hanggang anong oras ang office nyo dito, madam? Saan? Hanggang 5:30. Sobrang smooth ng acceleration. Iba talaga pag electric motor. Ang battery natin dito, madam, ilang years ang warranty natin for the battery? 8 years po. 8 years. Okay. So okay na din, no? Palagi ko sa 8 years kota ka na no? Pero yun ang lifespan nito mahaba. Maabot siya ng 20 years. Sasagadin mo, no? Sasagadin. O kaya yung warranty niya hanggang 8 lang. Kasi syempre na yun eh. Gamit na rin yung pero 8 years hindi na masama yun, ha? Pati sa Sea Lion 6, di ba? Pare-pareho sila lahat. Okay, so 8 years tayo lahat. So yun yung commitment nyo for the battery. Sa 8 years na yun kaysa 1. Pero doon sa mismong unit, ito, ilang years yung warranty? 6 years naman po sa 6 years? Opo. Ang tagal naman. 6 years. Hindi ba 5, madam? Hindi po, 6 years. 6 years tayo for the whole unit. Yes. So kung may pumalya dito or kunya screen magkaroon ng problema, lahat yan 6 years yan. 6 years po. Grabe naman. Ganun katagal? Ibang brand naman. Oo, 5 years. 5 no? years. Nagulat ako sa 6 years. Akala ko 5 years yung todo. Meron pa pala kaya. So ganun ka-confident ang BYD sa quality ng vehicle nila. Tapos sabi nyo nga, madam, meron tayong service center na dito. Meron na po. No? So kung dito kayo bibili and mas malapit kayo dito. So yung PMS natin, madam, every for the SL5, every po yan, lahat naman po ay once a year. Once a year lang. Once a year lang ang PMS. Pero meron lang siyang first 3 months. First 3 months na parang initial PMS niya. After noon, yearly na tayo. Yearly na po. Ayun. So kaya tipid talaga mas tipid, no? Kahit may gas ka. When it comes sa gasolina mo, since may battery siya, tipid ka na din. Tipid ka kasi. Sa PMS mo, once a year, tipid ka na din. Tapos yung warranty mo pa 6 years. 6 years. So yung total cost of ownership mo mas mababa talaga. Mababa po talaga. No? Tapos madam, ito may kasama siyang susi,
yung Apo. remote key natin, May tsaka kasama yung siyang NFC. card. Apo. Okay. Ito, okay, dito na lang po tayo. Okay, so that concludes our test drive. Yung ito yung interior niyan, guys. All leather, madam, no? All leather. Adjustment window. Tapos ganda nitong blue. Madam, ito rin po ba yung same blue na ang si Lion? 6? Same din po. Ito hindi siya automatic, guys, ha. Hindi siya electronic. So, ayan, manual. Ito, madam, meron din po siya dito sa ilalim. Yan yung mga sa repair, Okay, mga tools, ganun. Okay. Okay na din yung likod niya, guys, no? I wouldn't say na malaki siya. Actually, mas malaki pa din syempre si Lion 6, pero may mga bulsa siya dyan. Yan. Pasok tayo, madam, sa loob. BYD. So hi guys, nandito na kami sa loob ng BYD Lipa, no? And I'm still with Ma'am Grace, BYD. So katapos lang namin mag-test drive. Ngayon, anuhin lang natin sa BYD, madam, konting information lang tayo. So ano yung SRP natin for the BYD Lion 5? Ang SRP po natin is 1.248. Okay, so 1.2 million and 48,000, no? Pero dahil naka-introductory price promo. tayo, may naka-promo naka-promo price tayo. Naka-less tayo ng 50,000. Okay. So magiging lang siyang 1.198 For now. for now. Hindi pa natin alam kung hanggang kailan yun. Hindi pa po sinasabi Okay, kung hanggang so mas maganda, kung may budget na sila, habulin na nila habulin na nila. Kung makakapag-reserve na that day, so makukuha mo na yung price na yun. makukuha yung price na yun. So kahit magtaas na in the next month, Pati yung presyo na reserve mo na. yung presyo na reserve mo na, yung Talaga? 1.1. Okay, so pwede ka na mag-down. Hindi down, but reservation lang. reservation fee, which is how much? 5,000 lang. 5,000 pesos. And then, kung ano yung presyo nung araw na yun, which is ngayon, yung promo price, yun na yung Promo makukuha price. mo. Yun na yung makukuha mo. Kahit mag-increase na in the next So, month. So, nakuha mo na yung promo discount. Promo price natin. Promo Okay. price. So, and then, also, syempre, since BYD Lipa, no, and just like every other dealership, meron kayong mga in-house Yes. na option. So, for the in-house, ano ba yung pwede nating maibigay sa customers natin? Freebies or ano? Pag sa in-house kasi, more previous. Tsaka all-in na siya. Wala ka ng hidden charges, wala ng additional. Lahat na ay naka-free, like insurance. 1 year. 1 year insurance. Okay. Comprehensive insurance. Yun yung tint, yung LTE registration, yung shuttle. Tapos syempre may payong ba yan? May payo. May payong din. Of course, hindi pwede mawala yung payong. Laging may payong. Oo. Tapos madam, yung matting, meron na din tayo. Mattings, meron na rin yan. So, okay na. Tsaka yung mga charger, di ba? Yung charging wall mount and portable. Lahat. Portable na. Yung parang sasaksak mo lang. Lahat. Kasi sa wall mount natin, madam, Yun lang ang hindi kasama. yung installation. Which is how much pag dito sa Pag inyo? dito kasi ang standard po ay nasa 28K. 28K. Kasama na po lahat yun. Lahat ng gagamitin. Lahat ng gagamitin. So, yun guys, kahit if you just want to check out yung mga units ng BYD, pwede kayo pumunta dito. No, so, pasyal, Visit lang di ba? po kayo. Kahit visit lang, tingin-tingin lang, konting tambay lang, di ba? So, pwede yun dito guys. Visit nyo sila, sobrang ganda ng office sila. So, thank you very much guys, until next time. Bye ka madam. Behind closed doors, I'm a fool for your love.